Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Ito ang programang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radyo Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, ang makakasama niyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology or DOST. Ako naman si Lorraine Custodio, ang inyong mga kasama sa ating talakayan. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon. Walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. At isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. At sa amin din pong mga Provincial Directors, pati na rin sa lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Ms. Tigdimel B. Sicat. So, good afternoon po, SciComm team. Isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa panguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvindia. Pati na rin po ang buong Radio Agri team. Nais din po namin batiin ang Access Network Cable TV. Nakakatuwang natin, of course, every week. Pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. And partner, last week ay tinalakay natin, di ba, yung isang DOST developed technology na sobrang useful para sa mga aquaculture business owners. Ito nga yung iPond na ipinakilala po sa atin ni Engineer Glenn D. Espeña mula sa DOST Metals Industry Research and Development Center or DOST MIRDC. Na, alam mo partner, napakaganda talaga nitong iPad, no, na napakilala sa atin, sir, kasi sobrang napapadali niya talaga yung mga processes na usually ay mabusisi or need pang gawin around the clock ng mga yun nga, yung mga business owners ng mga fish ponds, gano'n. And kasi nasusukat nito yung temperature, pH level, salinity at dissolved oxygen ng isang yung pond. Itong mga parameters na to, napaka-useful nila para malaman mo at ma-regulate mo yung health nung yung pond na yon and yung mga species nga sa loob ng pond. Yes, tas 'di ba partner, sabi nga kwento ni Engineer Glenn last week na nagsimula lang yon, may lumapit sa kanila from Mindoro ba? Ayun, Mindoro na isang pond owner. So, dahil sa kanya, nagsimula yung project nilang ito, kung saan ang species na nandoon sa kanilang pond ay shrimp. Ayan. So, ina-apply nila ngayon yung kanilang technology. yung kanilang innovation doon sa pond na yon, kung saan shrimp nga yung nandun sa loob ng pond. And sabi ni Sir, every 4 hours ay minomonitor nila. So, ibig sabihin, pag tinamaan ng madaling araw or ng alanganing oras umuulan, kailangan pa rin of course na i-monitor kasi nga, kumbaga yung mga hipon na nandoon or kung ano man yung species na nandun sa isang pond, ay very crucial yung 4 na water quality parameters na ito, yung nabanggit nga kanina yung pH level, yung salinity, dissolved oxygen, and of course yung temperature. Para silang nasa intensive care unit. Kaya kumbaga, kung may way naman pala para mapadali yung pag-monitor, na kumbaga real time, sabi nga ni Sir, na pwede mong makita doon sa ibabatong data ng system, ay makikita mo, mamonitor mo, maaagapan mo kung ano yung dapat gawin doon sa pond na yon para ma-automate kung kailangan na bang kailangan na ba ng irrigator, kailangan na ba ng yung pump, kung kailangan na bang magpa-under rin ulit, yung mga ganong bagay. And malaki rin yung matitipid doon, di ba? Kasi nga, sa mga processes na yon, usually yung mga workers, sila yung magtitingin. And sabi mo nga, every 4 hours. Tapos, dahil nga sa iPad na to, dahil automated na yung mga pag-monitor nun, ay
yung sabi ni sir, yung mga workers ay pwede nang nilang gawin yung mga iba pang bagay na yung mga required din sa sa business na yon. Kumbaga, yung time nila pwede pang ilaan sa mas Yes. importanteng bagay or yung equally important na mga bagay. So, malaking tulong, of course, in terms of yung sa labor cost and yung efficiency and yung pagmamanage ng time nila. And nasabi rin ni sir na hindi naman po ito limited sa shrimp lang. Pero ngayon, yun kasi yung parang unang iteration nga ng technology na ito. Pero sila ay parang nagde-develop sila Yes. ng For ibang technology. species Yes. naman, like yung bangus, tilapia, na common din na inaalagaan sa mga pond natin. So, aside pa doon, yung catfish, ayan. And ayun naman, last week nga 'di ba ay nasa aquaculture tayo. So ngayon ay babalik naman tayo sa agriculture. Alam mo, partner, yung topic na ito ay naging matunog siya, 'di ba? Pati na rin sa national media kasi nakita ko na balita rin siya doon. And lalo na nga nung nagsimulang magtaasan yung mga presyo ng crudo at yung gasolina. Kasi naman, isipin mo, partner, napakalaki talaga nung matitipid mo kung ang gagamitin mo sa yung pagpapatubig sa mga palayan ay powered by solar energy. So, at di lang yun, dahil itong technology na ito ay mobile siya. So, madali lang siyang i-transport kahit saan. So, at isa pa, ang project na ito ay spearheaded ng isang university from Central Luzon. At alam naman po natin lahat na malaki yung gampanin, di ba, ng Central Luzon sa agricultural sector ng Pilipinas. Oh, lalo na partner, at yung paulit-ulit nga natin kahit nung mga nakarang episode pa, sinasabi natin na dahil parte or sakop ng DOST ng Central Luzon, ang Rice Granule of the Philippines, kung saan ito ay ang province of Nueva Ecija. So, yun partner, kaya naman, wag na nating patagalin pa at kilalanin na natin ang mga kasama natin ngayong hapon. She is currently serving as the Vice President for Research, Extension and Training at Nueva Ecija University of Science and Technology, or NEUST, bringing expertise in academic leadership and scholarly investigation. So her background includes extensive involvement in nursing education, progressing from nurse educator to dean within NEUST's College of Nursing. As a professor, she contributed to supervision, research endeavors, extension activities, and related academic matters. So her responsibilities as a nurse educator included classroom and clinical teaching. Her academic foundation includes a PhD from NEUST, complemented by a Master of Arts in Nursing with major in Nursing Administration and Nursing Services. She also holds a Bachelor of Science in Nursing. So without further ado, let's all welcome ang Vice President for Research, Extension and Training ng NEUST, Dr. Jean N. Gilliasper. Hello po, good afternoon. Hello ma'am. Hello ma'am Doreen and ma'am Diane. Thank you for having me today. Thank you also po. Maulan na hapon, maulan po dito sa may Kabanatuan. Maambon pa lang na. Opo, Good natapos na afternoon. po yung ating super init na season, lalo po dun sa Kabanatuan, at kilala rin po ang Kabanatuan sa talagang Intense mataas po heat. na heat index. Yes. Ayan. So, kumusta po ang inyong araw so far, Doc Jean? The usual routine in the office, every day is a good day. Alam natin yan. Every day is a blessing. So we need to maximize the services we give to our people. Ayan. So, very timely po ng ating topic for today, no? Kasi yun nga po, yung nabanggit nga po ni Partner Dian na mula po nung tumaas yung presyo ng fuel, hindi lang po iilan yung apektado, kundi halos lahat po ay apektado. Especially po sa ating mga farmer. So, ayo po, gaano po kayo ka-excited na i-share sa atin ngayon ang technology or innovation po na dinevelop po ng NEUST? Very excited kasi naramdaman ko na relevant yung aming mga ginagawa. At nagpapasalamat kami sa pagtitiwala ng DOST for always giving us the chance to share our knowledge to the community people by, syempre, giving fund to us para ma-produce namin yung mga technology na kailangan ng ating mga kababayan. Ayan. Thank you also po sa inyong buong team, sa inyong passion to serve the Filipino people po, especially our farmers in this aspect po ng innovation natin.
Yes, and very excited na rin po kaming matuto mula sa inyo, ma'am. And para naman po sa ating Facebook Live viewers, ay kung may tanong po kayo, i-comment nyo lang po ito sa DOST-Central Luzon Facebook page live stream. Yan. So, ayun po, Doc Jean, para po sa ating mga listeners and viewers, ano po ba ang solar irrigation trailer unit and how does it work po? Okay. So, for 1 hour, Ma'am Dayan and Ma'am Noreen, I will be an engineer for a while. From nurse to engineer, real quick. Anyway, excited kami ng Team NEUS to share with you this technology. So, itong solar irrigation trailer unit natin ay isang portable irrigation system na nakalagay sa isang trailer para mas madali siyang magamit, mai-transfer from one place to another. At ang source ng energy nito is solar. So, from that solar energy, siya yung nagpapatakbo dun sa water pump para magpatubig dun sa mga sakahan natin, sa kasamahan natin sa agriculture or yung ating mga magsasaka. So, by means of this trailer, para na-design natin yon para mas mabilis siyang i-transfer sa isang lugar, papunta sa isang lugar. Hindi katulad ng mga fixed na patubig sa mga bukid or farm na nandun lang siya sa isang lugar and then eventually gagawa ka ng maliliit na kanal para maka-reach doon sa kung saan papunta yung tubig. So, by means of this C2 or yung solar irrigation trailer unit natin, mas nagkakaroon ng access yung ating mga magsasaka dun sa affordable na source ng energy. Kasi from the fact that this is a solar-powered equipment, mas nakakatulong dun sa ating mga magsasaka. So, pag maaraw na maaraw, according to Engineer Elmer, which is the project leader of this project, pwede na mag-produce siya ng humigit kumulang na 20 to 60 cubic meters na water kada oras. So, depende din yan sa lalim ng pinagmumula ng tubig, yung source mismo ng pinagkukuhanan ng water kasi ipinapump niya palabas yung water. So, by means ng solar irrigation trailer unit natin, mas nakakatulong ito dun sa ating mga magsasaka para hindi sila mahirapan. And at the same time, ito yung considered as practical na technology para sa mas climate resilient agriculture natin na nagbibigay ng mura at malinis na tubig sa ating mga magsasaka. Ayun. Ayun po, Doc Jean, nabanggit niyo po no, na according po to the project leader, si Engineer Elmer Espiritu, ang dami po ng 20 to 60 cubic meters per hour yung kayang i-produce niya. Depende po sa, syempre sa sikat ng araw and also doon sa lalim po ng pagkakabaon ng source. Ng water source. Yes. Water. So, po. And gaya po ng i-present natin sa screen kanina, ay meron pong gulong. Meron po siyang gulong. So, Yes. malaking tulong po sa pag-transport po niya from one place to another. So, doon sa tanong natin na kung paano siya gumagana, syempre meron siyang solar panel, no? Based doon sa picture, parang nagsiserve siya as parang bubong ng mismong trailer unit. So, yung solar power na yon or solar panel ang nakakabit doon sa trailer para makakasagap siya ng sikat ng araw. Tapos, i-convert niya yon into electrical energy. Meron din siyang charge controller kung saan dun kinokontrol yung daloy ng kuryente mula sa solar panel. So, pinoprotektahan nitong charge controller na to yung baterya paano hindi siya maging overcharge or undercharge. And then yung battery storage natin, yun yung dun iniimbak yung energy or electrical energy na napoproduce from the solar energy para magamit. So, based dun kila Sir Elmer, medyo enhance nila yung pinaka-solar power or solar panel mismo kasi yung unang specification niya is pag medyo maulap na, hindi siya nakaka-generate ng electricity. So, nag-devise ng paraan si Engineer Elmer how to parang ma-enhance at ma-increase yung
specification natin in terms of the solar panel itself. Kaya kahit na maulap siya, nag-test kami sa isang barangay na kahit medyo maulap yung weather that time, talaga malakas yung hakot ng tubig from the source ng water na pinagkukuhanan mismo para ma-distribute dun sa pinaka-farm. So, yun yung isa sa maganda dun sa solar irrigation trailer unit natin, na enhance yung capacity ng solar panel natin. And then, of course, kinabitan nila yun ng inverter para ma-convert yung sinasabi nila na DC power mula sa solar panel mismo papunta dun sa baterya para maging AC power para makapag-pump ng water. And then, syempre, meron siyang water pump. Siya yung humihigop ng water galing dun sa ilog or sa balon or kung ano man yung imbaka ng tubig or source ng water. And then, by means of this water pump, itinutulak yung tubig palabas dun sa pipes at papunta dun sa sprinkler system natin. So, yung irrigation distribution system natin ay merong sprinkler, and then yun yung nagdadala mismo yung malaking tubo na yun then directly from the irrigation field. So dinadala niya yung tubig dun sa mga field or sa rice field or dun mismo sa pinakataniman or farm ng ating mga magsasaka. So ganun siya nagpo-flow. Medyo technical pag tiningnan mabuti, but somehow by means of explaining these components, makikita kahit dun sa picture na ipina-flash natin na yun yung pinaka-component mismo or bumubuo dun sa solar irrigation trailer unit natin. Ayun. Napakalaking tulong po nung pagkakaroon ng battery storage kasi not all the time naman po ay, kumbaga paano kung gagamitin mo, dahil kumbaga sa limbawa, lalo po sa Central Luzon or sa Nueva Ecija, no? Kapag matindi yung dry season, ay hindi naman po, kahit paggabi, halimbawa wala nang sikat ng araw, so hindi matatapon yung, kumbaga yung na-store sana, yung excess na Energy. excess energy po. Dahil meron tayong battery storage, na doon, kung saan yung battery storage yung po yung nag-i-impact ng excess energy para kapag gabi naman, or kapag cloudy, gaya nga po ng sabi ni Doc Jean, ay magagamit natin siya kasi nga merong nakastore na energy dun sa ating battery. And yun nga sabi, according po kay Doc Jean, ay enhanced po yung solar power capacity para kahit maulap or kahit medyo may ambon-ambon, kaya pa rin niyang mag-capture ng energy. Tama po ba? Yung mga panels natin. Yes po, oo. Tinaasan nila yung specification kasi nadinig ko parang 400 lang yata, something like that. And then they increase it to 600 kilowatts, parang ganun. Para kahit na medyo makulimlim, they can generate, the solar panel can still generate yung electrical energy na kailangan para mapaandar yung ating C2. Ayun. So, very useful po talaga siya. Kasi nga, nag-start, di ba siya nun parang, dati yun, napaka-araw, napaka-init dati. Tapos ngayon, hindi naman na siya ganun kainit, maulap-ulap na ngayon. Tapos, dyan na, dumadagsa na yung mga ulan. So, magagamit pa rin talaga siya, di ba? And, Ma'am, ito, Doc Jean, ito pong project po na ito, ay saan po siya, paano po siya nagsimula, and ano po yung pangunahing layunin po nito? Yung isa sa mga graduate namin sa College of Engineering, actually, ang isa sa nag-conceptualize nito, si RM Metalworks, if you are familiar. We have an existing MOA with them, and yung pinaka-implementation, supervision, and monitoring ay si Engineer Elmer na mismo ang nag-spearhead. So basically, ang goal lang naman natin dito palagi, according din dun sa DOST CEST program natin, ay ma-empower natin ang community, ang ating mga farmers sa buong Central Luzon para maging smart ready. And at the same time, matulungan natin sila na mabigyan ng solusyon yung mga problema nila in terms of patubig. And that is through sustainable science and technology solutions. Sabi nga, walang imposible pagdating sa sensya at pananaliksik. At ang
UST naman, katuwang po ninyo ang NUST sa pagbibigay po ng mga solusyon dun sa mga problema ng ating mga kababayan. So, dito sa C2 na to or solar irrigation trailer units na nabuo natin, natutulungan natin ang ating mga magsasaka para mas makatipid sila sa gasto sa diesel, lalo na ngayon, sabi nyo nga kanina, meron tayong fuel crisis, global fuel crisis. At by means of C2, nagiging mas productive or mas naging matipid at naging mas malaki yung produce or ani ng ating mga magsasaka sa tulong po ng solar irrigation trailer unit natin. Yun. Talagang pride of NEUST po pala ang kumaga nag-spark ng idea po na itong C2 natin, no? Which is ang RM Metalworks. And of course, sa implementation po ay katuwang or kapartner po ay si NEUST, of course. Yes po. So, paano naman po din-develop po ang solar irrigation trailer unit from its concept po hanggang sa ma-implement po ito? Medyo technical at systematic yung proseso. Siyempre, before natin ma-produce yung isang technology, kailangan natin ng needs assessment and problem identification. Sort of, ano ba talaga yung kailangan ng ating mga magsasaka? Kasi nagsisimula siya sa konsepto or pagtukoy kung ano yung main problem talaga ng ating magsasaka at yun yung tungkol sa irrigation na Wala siya. Ay, wala kuryente. kuryente, lalo na dun sa mga GIDA community or mga liblib na lugar, na yun naman talaga yung tinutulungan natin, lalo na ng DOST. Yung hindi sapat na patubig or katulad nga ngayon, merong El Nino, kahit na medyo umuulan, pero mainit pa din and at the same time, nagsasuffer pa din yung magsasaka natin in terms of water supply. So, by means of that, kailangan nating alamin mismo sa kanila kung ano talaga yung kailangan nila. So, based dun sa initial assessment natin, portable and flexible na irrigation system yung kailangan nila. Kaya nakapag-produce tayo nung ganitong technology. So, based din sa idea nila yon na sana yung ganito. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng sort of interview or focus group discussion during the needs assessment para sa kanila mismo manggaling kung ano talaga yung kailangan ng ating mga magsasaka para yun yung ipoproduce natin at para magamit ng ating magsasaka. So, yung sa conceptualization at design, syempre meron tayong mga eksperto na nag-handle niya na kailangan buuin ng maayos yung ating solar irrigation trailer unit. Meron yung mobile irrigation platform, andyan yung solar powered pumping station or system natin. Kailangan maayos yung pagkakamount ng ating trailer unit kasi iminumove yan sa isang place to another. So kasama sa disenyo na yon, ano ba yung kapasidad ng solar panel natin na nabanggit natin kanina, in-increase natin yung capacity para mas madaming tubig ang ma-produce niya kahit na maulap yung panahon natin. And then, syempre, yung battery storage requirements natin, kailangan yung mga expert natin, alam yan kung paano tingnan mabuti. At ma-ensure talaga yung water delivery system natin para mas maayos yung utilization ng technology. So, karaniwang ginagamit or gumagamit ng engineering computations which is too technical para matiyak yung or para ma-ensure natin na sapat yung solar power para doon sa kailangan na dami ng tubig nung ating mga magsasaka. So, may computation kasi sila na katulad nga nung sinabi ko kanina yung sa 30 to 60 cubic centimeters na tubig. Kaya nung nag-test tayo sa mga community, nagulat sila, ganun kalakas yung pump by means of C2 na malaki yung maitutulong sa kanila. Ayun. Talagang marami pong naging pinagdaanan sa engineering design and consideration kasi ang daming aspect po na dapat
consider doon sa kabuuang pong disenyo and ayan, sa pag-implement po ng ating C2. And yung para po sa ating listeners and viewers, yung tintukoy po na sabi nga po ni Doc Jean, kailangan tukuyin kung ano nga ba yung pangangailangan ng ating mga farmer para alam natin kung ano yung deploy na technology or ano yung appropriate technology for them. So yun po sa DST po ang tawag po natin dito ay technology needs assessment, kung saan inaalam kung ano yung pinakang appropriate na technology na babagay or aangkop doon sa kalagayan ng magiging beneficiary natin. And for this one po, yun po ay ang ating mga farmer. Ayan. Actually, mahaba yung proseso niya, ma'am. Kasama dyan yung engineering analysis simulation, na kailangan din natin na mag-pilot testing, doon sa prototype muna na unang nagawa natin bago tayo reproduce ng mga marami pang units. So, bago tayo nag-distribute ng 14 units, kailangan muna nating mag-field testing kung talaga bang okay na, and then dumating kami dun sa point na we need to enhance some parts kasi kailangan siyang ma-enhance dahil medyo hindi ganun ka okay yung function niya. There are some instances na yung sa pilot testing natin or field testing natin, kailangan bantayan para makita talaga kung gaano katagal yung itinatagal ng storage or na-store na electricity doon sa ating unit. So, yun yung ginagawa ng mga expert natin from engineering department namin or College of Engineering para matukoy nila kung ano pa yung dapat na pagbutihin doon sa disenyo. Meron pa din siyang system improvement optimization kung saan kailangan i-upgrade yung ilang mga bagay na nakita na hindi ganon kaganda yung function natin. So, kailangan dagdagan, kailangan i-enhance, and by means of that validation, na-improve yung ating C2 bago yung talagang deployment dun sa community. And then, may technology transfer tayo na ginawa, and that includes also the deployment nga, which is process pa din siya paano ipakita dun sa ating mga farmers kung paano natin talaga sila matutulungan para maging sustainable. So, as of now po, andun tayo sa monitoring na lang po nung 14 units na i-deploy natin sa iba-ibang probinsya ng Region 3. Pag natapos natin to na i-monitor, makikita natin kung ano yung kailangan pa nating improve para sa susunod na fabrication ng ating solar or C2 units. And then eventually, baka kailangan pa mag-enhance, kailangan lagyan ng IoT, yung mga ganong klase in terms of improvements. Plus, dun kasi sa monitoring natin, dun natin makikita kung ano talaga yung feedback ng ating mga beneficiaries based dun sa paggamit nila ng C2 natin. Talagang patunay na mabusisi talaga yung process And very pagdating sa technical talaga siya, no? sa mga ganitong klase ng technology or innovation. And of course, ayun nga, sabi nga ni Doc Jean, ay andun sila sa continuous improvement. Depende dun sa monitoring na ginagawa nila. So, kung ano yung magiging feedback, so pwedeng i-incorporate doon sa technology or innovation para continuous yung maging development. And yun nga sabi pa ni Doc Jean, yung addition ng IoT, kumaga pwede rin na i-consider sa mga future na improvement ng ating C2. And Doc Jean, ano naman po yung mga benefits po ng paggamit po ng C2? Based dun sa feedback ng ating mga beneficiaries, no, nag-benefit sila dun sa nabawasan yung gastos dun sa diesel. Kasi lalo na ngayon na magkano na ba diesel? Pero bumaba na ng konti ngayon, no? But way back then, nung talagang nag-boom ang global fuel crisis, sobrang pasasalamat nila kasi nabawasan. Actually, nawala yung gastos nila in terms of diesel tsaka dun sa gasolina, kung ano man yung ginagamit nila. Included dyan yung mababang operating and maintenance cost.
kasi hindi ganun ka taas yung maintenance cost nito once na free kasi ang ating solar energy. So, wala silang ibang pwedeng tingnan. Ang maintenance cost lang natin nito ay kung may papalya na spare parts na pwedeng palitan, pero kasama pa din naman yung sa ano natin, sa ifinand ng DOST. So, talagang dole out tayo when it comes to that para lang makatulong sa ating mga kababayan. Also, kailangan nating i-note as one of the benefits na ito ay environmental friendly at renewable energy source ito na makakabawas dun sa footprints na sinasabi nila dun sa ating environment. So, malaking tulong. And then, plus, portable kasi siya. May tatlo na malalaking gulong na pwedeng maging access para mas madaling ilipat. Sabi ko nga kanina, from one place to another. Kasi yung ating magsasaka ay hindi lang isa yung farm na some of our beneficiaries kasi ay mga kooperatiba. So ang tanong nila, paano namin to mailadala sa isang place to another? Kunwari, tumana ni Kuya A at tumana ni Kuya B. Kailangan naming i-transport. May scheduling sila kung kailan sila magpapatubig. So malaking bagay yun na portable siya. And then, mainam po ito dahil even yung mga nasa liblib na lugar na walang grid electricity, naaabot na natin sila by means of C2. And then maaari din itong gamitin doon sa emergency irrigation sa panahon nga ng El Nino na na-enjoy na nila kasi previous months sa sobrang init ng panahon talagang medyo yung ating supply ng irrigation ay nag-suffer din so far. Napaka-perfect pala nung pagdating ng C2, di ba? Kasi, syempre, na-deploy na ito bago pa magsimula yung Fuel yung surcharge, yung oo. crisis. Tapos bago pa dumating yung El Nino dito sa atin. So, parang napaka-perfect nung pagdating niya. And yung mga features niya ay parang beneficial talaga siya sa mga farmers. Parang pasok na pasok. Kasi nga, tinanong sila no, kung ano ba yung kailangan nila, kung ano yung... And, di ba, yung mga features niya ay pasok na pasok talaga sa need ng mga farmers na ito. So talagang alam mong mabusisi yung naging process nila kung paano makakatulong sa mga farmer kasi kung Na-consider talaga. oo, lahat ng consideration na lahat ng consideration na pwedeng ibigay ay in-incorporate nila doon sa kabuuang design ng ating C2. And of course, napakalaking tulong din po nung 3 gulong na yon dahil nga hindi naman accessible nung 2 gulong, hindi tatlong gulong. Sorry po, ayan. Kumbaga yung hindi naman lahat ng farm ay accessible. And yun nga, kailangan nating, kasi ang bigat po, sa totoo lang, kung titingnan pa lang, mabibigat po ang ating panels. So, talagang kailangan na, hindi naman siya pag bubuhatin siya, ng iilan, ay medyo mahihirapan. Pero dahil nga sa gulong, pwede mo pang i-transport from one place to another. So, parang pwede ka pa dyan partner dun sa ilalim ng pwede pang Nakalusot ka. magpapahinga yung mga farmer natin, pwedeng maglagay ng upuan dun sa ilalim at pwede na sila dun na magpahinga. Kasi lilim din yung solar Pag panel. naka-open yung dalawa sa gilid, pwede silang doon magpahinga actually. Literal na bubong, parang bubong talaga yung style kasi triangle din. Ayan. And, ayun po, Doc, paano naman po naiiba yung ating C2 sa traditional po na irrigation system? Of course po, meron po yung similarities and also differences po dun sa ating traditional na mga irrigation system. So, paano po siya naiba or naging may katulad? Ayun po, sa traditional. Actually, ang pagkakapareho nila, pareho silang nagsusupply ng water. But for the solar irrigation trailer unit natin, ang pinakamalaking kaibahan niya, nagsama-sama yung renewable energy, portability, smart farming technology sa isang sistema. So, compared dun sa traditional natin na irrigation system na nakatuon lang siya or nakafocus lang siya dun sa pagdidistribute ng water mainly. So, pag inopen yung gate ng irrigation, tapos na doon. But
for solar irrigation trailer unit natin, aside from being portability nga siya, kailangan naibigay pa natin or naipahatid natin dun sa ating mga farmers na we are into smart farming na din. So, mas nakakapagbigay si C2 ng matipid tsaka malinis at flexible na solution dun sa modern farming natin or modern agriculture. Lalo na nga dun sa mga lugar na may limitadong access dun sa energy at infrastructure. So, yun yung kagandahan niya na even dun sa mga remote areas, as long as merong source ng water, we can provide C2 para dun sa ating mga farms. So, bali yung parang siguro mako-consider natin na kapag kakaparehas lang nila ay isa silang nagsusupply sila ng tubig, pero ito nga C2 ay combined na siya na renewable energy, yung solar Portable. energy nga, and portability, pati na rin yung smart farming. Diba? Napakagandang ano talaga. Umaayon talaga dun sa modernization kasi sabi ni Doc, ayan no, modern agriculture and of course yung flexibility nga nitong ating C2. Ayun. And Doc, I'm sure po sa duration po ng project na ito ay may mga, siguro may mga hamon po na challenges kayong na face ang NEUC po. And maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ang mga ito? Yes po. Actually, ang major challenge lang naman natin is how to distribute this specific C2s, no? Kasi ang kailangan nga nating abutin yung mga GIDA communities para maging equitable yung ating farming. So, yung support kasi from DOST and other PSTOs natin, yun yung nakatulong sa amin para ma-overcome namin yung challenges na yon, para ma-reach out natin yung mga beneficiaries na nasa malalayong lugar. Yun lang naman, medyo GIDA community kasi siya, which is yun din yung goal natin sa DOST na maabot natin sila. Pero naging madali na ma-overcome namin yung challenge because of the help extended by different PSTOs in the provinces kung saan located yung ating mga beneficiaries. And isa actually sa malaking naging challenge nila Sir Elmer dito ay yung meron kasi silang teaching load. Kasi kami ay faculty, teaching kami, and then doing research, conducting extension activities katulad na nung sa C2 na kailangan naming i-turn over yan sa community para may utilize. So, medyo nagkaroon sila ng challenge into teaching load na may mga instances na kailangan nilang mag-makeup class kasi na-miss nila yung class kasi yung availability ng ating beneficiaries, yun yung kailangan naming i-adjust yung schedule namin para at least ma-reach out at ma-distribute namin yung different C2s sa iba-ibang provinces sa Central Luzon. And then, yung technical challenge, yung sinabi natin kanina na in-improve natin yung wattage nung solar panel mismo na tinaasan natin para at least mas madaming tubig ang maipump pag madaming na-stock na energy or electrical energy dun sa ating C2. So far, yun lang naman. But in terms of the big challenge, wala masyado kasi very supportive po ang inyong DOST, lalo na po ang ating mga PSTOs, and open kasi yung communication by means of social media, nakapaggawa ng GC si Sir Elmer para madaling makapagbato ng mga request na kailangan sa ganitong araw, maipon yung mga beneficiaries para makapag-meeting, makapag-training. So, na-overcome namin by means of helping or by means of the help of the different PSTOs, PDs. Maraming salamat po. Ayun po, shoutout po sa ating mga PSTOs ng DOST Central Luzon and of course, SES RPMO po. Ayan. Talagang sa Yes academe po. po. Sa academe po talagang magagaling mag-manage ng time ang mga taga-academe. Ayan, kasi nga po, kayo po, meron pong and si Sir Elmer as project leader ay may merong mga teaching workload pa. load. May mga teaching load aside dito sa mga researches na ginagawa. So, ayun. So, dito po, magbabasa po muna tayo ng mga shout-out and greetings sa ating comment section. So, from Doc Janil A. Constantino,
laking tulong nito sa ating mga magsasaka. Makakatipid sila sa pagbili ng gasolina. Congratulations, NEUST, and thank you, DOST. Ayan. Hello po, Doc Janil. And ito po, meron din po tayong comment from Doc V. Congratulations, VPRET, Dr. Jean and Giliasper. Thank you, NEUST and DOST. Ayan po. Balik po tayo, Doc. So, kanina niyo po nababanggit ang mga DOST, ang PSTOs. Ayan. Sino po yung mga naging katuwang ng NEUST sa project po na ito? And ano po yung naging papel ng DOST po rito? Yes po. So mainly, ang talagang nakatulong dahil dun sa funding natin ay ang DOST3 sa pangunguna po ni Sir JC. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin. Siyempre po, hindi maiaalis na bigyan natin ng malaking thank you yung PSTO Aurora headed by Ma'am PD Ma'am Cel Sicat, PSTO Bulacan headed by PD Angelita Parungaw, PSTO Nueva Ecija kay PD Lade Sicat, soon to be Doctor PD Lade Sicat. Gagraduate po siya sa next week, if I'm not mistaken. Congratulations, PD. PSTO Pampanga, headed by PD Mary Michelle Kiambao, and PSTO Tarlac, PD Karen Danyes. So, sila po yung mga tumulong sa amin para po ma-reach out natin yung ating mga beneficiaries. Kasi more on coordinating yung ginagawa po ng mga PSTOs na to para ma-reach out po yung from MOA signing hanggang dun sa pagre-receive nung C2 unit natin, pati dun sa training ng mga beneficiaries natin. Isa po sila dun sa nag-facilitate para po ma-implement natin yung ating solar irrigation trailer unit. Yes. Hello po sa mga yan po, sa mga taga-DOST Central Luzon and sa ating mga PDs na katuwang po ng NEUST and of course sa CEST RPMO po ng DOST Central Luzon. Baka mapagalitan ako ni Sir Jet, hindi ko siya binabanggit. Sir Jet, hello po. Tsaka si Ma'am Meldy, actually, sila yung mga galing sa Region 3 na lagi kong kausap in terms of pag-release ng cheque, MOA. So, maraming salamat po sa assistance. Ayan po, thank you po Shout out kay po. Sir Jet and Ma'am Ma'am Meldy. Meldy. Dahil, kumbaga, sa tulong po ng mga PDs, PSTOs, and the CEST RPMO, ay mas madali po yung nagiging communication with the NEUST para mas madali po yung maging deployment po sa ating mga beneficiary. And Doc, kanina po ay napahapyawan po natin yung mga benefits nito. Pero paano po ito specifically nakakatulong po sa pagbawas ng gastos at labor po ng mga magsasaka? According po sa ating mga beneficiaries, yung wala na silang ginagastos in terms of gasoline or diesel, yun, malaking bagay yun. As in, zero talaga yung expenses nila doon. And then, yung maintenance is very minimal kasi hanggat hindi nasisira yung pyesa nung ating C2, wala naman kailangang ibahin pa unless may nag-malfunction na part. So, yun, papalitan natin. Pero so far, wala. May isa yata na minimal pero na troubleshoot naman po ni Engineer Elmer since yun naman po yung kanyang specialization. And then, another na pwede nating sabihin na nakatulong is yung pagpapagaan ng labor requirements sa irigasyon natin. Alam ko kasi merong sort of expenses din doon na binabayaran plus yung labor cost in terms of imbes na tao yung gagamitin nila para magdilig dun sa mga tanim, eto na pong C2 ang ginagamit at mas madami pa siyang nasusuplayan na tubig. So, yung pagtaas din ng kanilang yield or produce or yung ani, yun din yung isa sa malaking tulong sa kanila kasi according to them, dumoble yung yield or yung ani nila dun sa mga hala or sa mga tanim or dun sa kung anumang gulay na nandun sa farm nila. So,
Yun ay dahil dun sa new technology na inintroduce natin, si Sito nga, kaya matipid, tsaka naging efficient at naging sustainable yung pamamaraan nila dun sa agriculture or farming na meron sa ating mga magsasaka. Ayun, nakakatuwa pong marinig na halos wala Walang- na ginagastos yung ating mga farmer in terms of fuel cost. And tumaas pa yung yield nila. Dumoble siya. So, napakalaking tulong. Kumbaga, nabawasan na yung gastos mo sa gasoline or sa diesel, tapos dumoble pa yung yield mo. So, napakalaking benefit. And of course, pwede rin sabi nga ni Doc, ay yung labor, in terms of labor cost, ay mas makakatipid in terms of labor cost dahil sa ating C2 or Solar Irrigation Trailer Unit. And tsaka yung maintenance din. Dahil sabi niya hanggat hindi pa naman wala pang nangyayari dun sa nasisira, ganun, ay pwede pa rin siyang gumana. So, very nakakatipid talaga siya. Tsaka nakakatuwa rin kasi yung sabi nga ni Doc kanina na merong minimal maintenance. Kumbaga na troubleshoot kaagad ng team ng NUST led by Sir Elmer, Engineer Elmer Espiritu. So, ayun po, Doc, sa mga nakagamit na po nito o yung gumagamit po sa kasalukuyan, dito po sa ating 14 na dineployan ng ating technology, ano po yung naging feedback nila? Positive feedback in terms of, number one nga, very cost efficient siya. Kasi nagkaroon ng significant reduction doon sa fuel and labor cost. Katulad ng na-mention ko kanina, nagkaroon ng increased yield. Ang binigay nilang halimbawa is kung ang isang magsasaka ay gumagastos ng 300 to 500 pesos bawat araw para sa diesel ng irrigation pump, nakatipid sila ng libo-libo bawat cropping season dahil dun sa sito natin. Nabawasan din yung needs nila in terms of operation dun sa tubig. Kasi alam ko may maintenance operation dun sa pag member ka ng irrigation. Alam ko meron ganun sa magsasaka na meron ka ding ibinibigay para well distributed yung water na maibibigay sa farm mo pagdating nung time na kailangan mo na ng water or gagamiting tubig. So, yun yung isang example nila na very cost efficient talaga siya, na mas actually nung nag-increase yung fuel, madaming inquiry na natanggap ang NUST. Paano siya bilhin, paano siya i-procure, something like that. So, nagkaroon naman kami ng dialogue regarding that kasi yung the way it is being produced is not easy. Kasi dun sa 14 units na i-distribute natin sa ating mga beneficiaries, parang i-sinet natin by means of decking. Sino ba mauuna? Aurora ba? Pampanga? Para yung pagpuproduce nung mismong C2 may ayos nung ating fabricator para mabuo siya ng maayos at hindi mamadali. Yeah, talagang positive yung partner, yung naging feedback ng ating mga farmer dun sa 14 na dineployan. Kasi nga, yun nga, kanina pa binabanggit ni Doc, ay very cost efficient and yun nga rin, part din yun, nag-increase yung yield na napakalaking tulong sa ating mga farmer. And oo, marami din talagang naka-curious and interested sa technology na ito. Kasi nga, nung pinost natin yung episode poster na pag-uusapan natin itong C2 nga, ay may nag-comment na, yes, ito po ang solusyon sa problem of irrigation ng mga farmers during summer season. So, makikita mo talaga yung, hindi lang yung feedback, kundi yung parang interested yung mga tao. Kasi napakaganda talaga nung technology nga na ito, di ba? Lalo na dito sa klima natin sa Pilipinas. Talagang, pag tag-init, talagang mainit. Mataas ang heat index natin. So, isa sa pinaka-affected dito ay yung pagpapatubig sa mga sakahan. And Doc, ano naman po yung mga susunod po na plano po para sa technology na ito? And may balak po ba ang NUST na i-scale up or i-commercialize po itong C2? Yes, ma'am. Actually, papunta tayo doon. So, this year po, as mentioned kanina, tinatapos lang namin yung monitoring ng lahat ng C2s sa buong Region 3. After noon, based dun sa data na magagather namin, ma-analyze na namin lahat ng feedbacks
Kasi yung binigay nila sa atin, portion pa lang yun ng feedback. So, meron pang hanggang December para makulate namin lahat ng feedbacks para galing sa ating mga beneficiary. So, at the same time, nai-evaluate natin yung functionality ng C2, kung yun ba ay walang nasira na pyesa habang siya ay ginagamit, or ano yung gaano katagal gamitin yung C2 bago magkaroon ng replacement ng isang part. So, may evaluate nating mabuti. Actually, sila Engineer Elmer at Sir JR ang mag-evaluate niyan para makita talaga yung pinaka-functionality ng ating technology. And then, by then, ma-identify na din natin based dun sa mga feedbacks na makukuha natin kung kailangan na ba nating i-enhance pa for further innovations. Katulad nga nung nabanggit ko kanina, hindi malayo, nalagyan siya ng IoT and other innovations pa. And then, kung kailangan i-improve pa ang C2, gagawin natin para dun sa ikagagaan ng ating mga farmers. And while we are doing that, kailangan din nating i-process yung pag-secure at protection ng ating technology. Kaya ipaprocess din natin yung kung saan ba siya papasok, patent ba siya, utility model, or industrial design. Kasi kailangan nating i-protektahan yung equipment or technology natin. So, since may partner industry naman na tayo, we can move forward for commercialization eventually once we submitted the patent or the draft of that patent. Pwede na tayong mag-move dun sa commercialization natin. Yan, talagang very bright yung, very determined yung future ng ating C2. Ayan. So, paano nyo naman po nakikita, Doc, ang future po ng agriculture sa tulong po ng Solar Irrigation Trailer Unit and iba pa pong technology na katulad din po ng C2? Actually, ma'am, katulad ng DOST, ang NEUST din po ay also advocating the Smart Ready Central Luzon communities through this sustainable science and technology solution. So that is sa tulong po ng ating DOST para po mas lalong ma-improve yung C2 natin. So mas malawak na access siguro sa irrigation or yung tinatawag nating inclusive agriculture. So lahat ng magsasaka ay may equal opportunity para ma-avail itong ating bagong technology na nagiging posible yan, lalo na dun sa mga, sabi nga natin kanina, yun sa may mga off-grid areas. So, mararating na natin yun. Matutulungan na natin yung mga magsasaka doon. And isa pa, magkakaroon na sila ng access dun sa modern irrigation at mababawasan din yung gap between dun sa may kaya na magsasaka at yung smallholders na farmers natin. Meaning, in the future, we can say na mas democratize yung ating access sa ating mga magsasaka sa water technology. Also, yung paglipat sa renewable energy agriculture, so yung C2 natin, sumisimbolo yan ng pagsishift mula dun sa fossil fuel papunta dun sa renewable energy. Dahil ang C2 ay solar-powered irrigation nga, na nire-replace na niya yung diesel pumps na tinatawag natin. So, mas mababang carbon emission din sa agriculture at mas sustainable na production system. So, in the future, yung farms natin ay magiging energy self-sufficient gamit ang solar power. Pwede ding mag-extend into wind or hybrid systems. Yan yung mga plan natin in the near future. So, ibig sabihin, yung C2 natin ay isang teknolohiya na hindi simpleng upgrade lang ng irrigation system, kundi ito yung bahagi ng transformation in agriculture. So, in the future also, yung farming natin ay may possibility na maging mas digital, mas renewable powered, mas data-driven, mas accessible, mas climate resilient, at higit sa lahat po, ito ang magiging kaagapay yung technology natin na to sa pagpapalakas ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Pero gusto ko lang pong i-point out, no, lilinawin ko lang po, hindi kapalit ng tao yung C2, kundi ito yung katuwang sa mga mas efficient at
parang sustainable production of food dahil naka-anchor yan doon sa food security system natin. Kasi baka mamaya may mga, hindi natin may aalis yung mga feedback na papalitan, parang sa mechanization natin, papalitan ng machines yung mga tao. So, katuwang lang po ito ng ating mga magsasaka yung teknolohiya na to para mas mapadali at mas matulungan sila paano magkaroon ng efficient farming. Ayun. Nakakatuwa kasi sabi ni Doc, hindi lang simpleng upgrade po itong sito natin, kundi isang transformation yung ating ini-aim. And sabi nga, hindi naman ang goal nito ay palitan, kundi maging katuwang ng ating mga magsasaka. So napakaganda na no, partner. Kasi lalo na ngayon, parang nabanggit nga ni ma'am na plano ting i-add yung IoT, di ba, na feature. Parang usually din pag naririnig ng mga tao, yun siguro parang, hindi naman yan makakompare sa mga tao kasi parang iniisip ng mga iba ay papalitan na. Pero yun nga po, sabi ni ma'am ay hindi ito replacement, kundi parang tool na makakatulong po Partner, sa atin, yes. isang partner. Yes. And Doc, paano naman po mag-reach out yung mga LGUs or communities po na interested sa C2 natin? At saan po sila pwedeng magtungo or sino po yung pwede nilang kontakin? Pwede po silang makipag-ugnayan po directly sa NEUST. Ang NEUST naman po ay open for any queries. And then sa office po ng Vice President for Research Extension and Training, pwede din po silang mag-inquire through the PST on Nueva Ecija. And UST 3 of course, kasi minsan nung nakausap ko si RDJC, may nagtatanong sa kanya, ikinostro niya sa NEUST and then nagkausap eventually and yon na-assist namin on how they can avail the C2. Yun. So, para po sa mga interested nating LGUs and other possible partners po, pwede nyo pong kontakin ang pages ng following. Ayan po, NEUST, Or yung Nueva Ecija? DOS Nueva Ecija, DOST Central Luzon. Ayan po. Sa OVPRE, pwede rin po kayo mag-reach out sa OVPRE ng NEUST. Ayan. So, napakarami po nilang pwedeng gawing tulay para makapag-communicate po and of course, magkaroon po ng solar irrigation trailer unit. Yan. So, ngayon po, magbabasa naman po tayo ng mga questions po mula sa ating live viewers. So, ayan po. Sige, partner, tingnan natin dito sa ating comment. Bago mabasahin yung sige tanong, po, ay partner. magbabasa muna ako ng comments. Okay, partner. From Sir June Alexis Santos po ay congrats NEUST. And ito po, may comment tayo from Sir Richard Santiago. Advance happy birthday po sa ating host, Lorraine Custodio. O, di ba? Happy birthday, advance. And happy birthday din po to your ate Lian. Ate po ni Ma'am Lorraine ay birthday po ngayon. Happy birthday po, Ma'am Lian. And ito po, last came from Miss Ruth Ann Garcia Santos. Congrats VP Jean and Gilliesper, DOST and NEUST. Yan, thank you po, ma'am. Shout out ko lang po, lahat po yan na nagko-comment ay under po ng aking office. Very supportive. Under po yan. Si Sir Junil po ay technical assistant ng Office of the Vice President for Research Extension and Training. And then si Doc B po ay head po ito ng recipe namin. Recipe is related sa indigenous people's education. Ayan po. Si Ma'am Ruth is from CLRC. Mga isinend, siguro nakita nila dun sa FB Live natin. Very Thank you so much po. Ang mga taga-NEUST. That's true, partner. So, ayun po. Hakot eh. Talagang very supportive ang office ng OVPRE kay Doc Jane sa ating guest ngayon. And yun po, thank you po Sir Richard sa pagbate. Ayan. So, siguro po naging malinaw po sa ating mga listeners and viewers kasi wala po kaming nakitang question po dito. Napaliwanag talaga ni Doc Jean. Very comprehensive yung explanation ni Doc Jean. Kaya, ayan po. Thank you so much po, Doc Jean, sa inyong time